samantalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa... ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay nyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Pilipinas, ang oras 4 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. And the Golden Dove for Best Field Reporter goes to Giselle Ricafort, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Field Reporter, si Giselle Ricafort sa Rapido Hataw Balita Sunday Edition. Sa mga balitang kailangan mong malaman, unang-una sa mga balita,
RH Rapido Hataw Balita mula sa MBC Radio News Center Manila. RH Rapido Hataw Balita sa mga balitang pambansa, lokal, internasyonal at iba pa. RH Rapido Hataw Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Josa Cruz at Jessel Ricafort sa RH Rapido Hataw Balita. RH Rapido Hataw Balita. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ikapito po tayo sa buwan ng Hunyo taong pangkasalukuyan. Sa mga ulo ng ating balita, pagbubukas ng school year 2026-2027, all set na ayon sa Department of Education. 26 million na estudyante nagpa-enroll para sa school year 2026-2027 ayon sa DepEd. 55,000 pulis ipakakalat ho sa pagbubukas ng klase bukas. Ombudsman kinuwestiyon ang Senate hearing sa flood control scandal. Hanggang 6 na pisong taas presyo sa diesel at kerosene namumuro sa Martes. Kaso laban kay Senator Rodante Marcoleta, Senator Pia Cayetano pinag-aaralan ng isang grupo ng lawyers. Teacher Education Scholarship Program aarangkada ngayong academic year 2026-2027 ayon ho yan sa Palasyo ng Malacanang. Pilipinas, opisyal na hong magbubukas yung klase para sa school year 2026-2027 sa mga pangpublikong paaralan bukas araw ho yan ng Lunes. Tinataya ng Department of Education sa 26 hanggang 27 milyong mga estudyante yung papasok ho bukas June 8. Sa Metro Manila, inaasahan ho ng DepEd ang 2.7 milyong learners ngayong taong ito. Maging yung latag ho ng mga seguridad, kasado na rin hindi lamang sa Kalakang, Maynila, kundi sa buong Pilipinas. Pumalo na sa 26 milyon ang mga estudyanteng nagpa-enroll para sa school year 2026-2027. Ayon sa Department of Education, sisipa pa ang numero dahil inaasahang may mga magpapatala pa sa mismong pasukan hanggang sa dulo ng Hunyo. Tinataya ng DepEd na aabot pa sa 26.4 milyon ng enrollees ngayong academic year, kagaya noong isang taon. Binanggit ng ahensya na hindi pa makapag-enroll ang ilang estudyante, lalo ang senior high students dahil sa trabaho o kaya naman nasa probinsya pa ang ilan. Higit 55,000 ho na security personnel yung ipakakalat ng PNP bukas, araw ho yan ng Lunes. Kabilang sa mga ide-deploy yung mahigit 28,000 na PNP personnel, 4,000 na tauhan mula sa iba't ibang unit at mahigit 22,000 na mga force multipliers. Ayon ho kay PNP Chief Police General Joselito o Jose Melencio Nartates, kasama sa malawakang deployment yung mga pulis na magpapatrolya sa mga campus, mamamahala sa trapiko at magbabantay ho sa mga itatayong assistance desk ng mga kapulisan. Dagdag pa ho ng Top Cop, nasa mahigit 7,000 na assistance desk yung inilatag sa mga paaralan. Magpapakalat naman ang National Capital Region Police Office ng higit 4,000 pulis sa pagbubukas ng school year 2026-2027. Ayon kay NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Lasilo, ide-deploy ang kanilang mga tauhan sa iba't ibang mga paaralan sa Metro Manila para tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan at magbantay sa seguridad. Karamihan sa kanila ay magbabantay sa labas ng mga paaralan habang ang iba ay magbabantay sa mga
mga Police Assistance Desk at tutulong din sa daloy ng trapiko. Batay sa record ng NCRPO, inaasahan muli ang pagdagsa ng mga magulang at ang mga estudyante sa ilang malalaking lugar na siyang pangunahing babantayan ng mga pulis. Kabilang dito ang mga lungsod ng Caloocan, Malabon at Navotas na tinayang mayroong halos 300 paaralan. Dapat daw pong bayaran ng Department of Education yung mga gurong pinag-tutor sa ilalim ng Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program. Sabi ho sa DZRH ni Ag Teachers Party List Representative Antonio Tino, nakasaad sa batas na dapat kumuha yung DepEd ng mga tutor para rito, hindi yung mga kaguruan. Nakapagtatakaan niyang maski may 9 bilyong pondo, yung nabanggit na programa walang ibinigay sa mga guro kahit pa pamasahe o pang merienda lamang. Pero nagtataka tayo na nitong summer nagkaroon ng ARAL program, mga DepEd teachers pa rin na nagturo at wala silang bayad, wala silang overtime pay, wala man lang silang honorarium, no, kahit pan lang pang cover sa kanilang pamasahe, pagkain and so on, wala. No, at ngayon nga ay may nakikita tayo ng mga class schedules for the coming school year na meron na namang ARAL load, no, teaching load na ARAL. So nagtataka tayo at tinatanong na natin ito sa DepEd. 2 weeks ago nag-hearing sa House Committee on Basic Education, i-raise na natin to. No, ano nangyari dun sa 8.9 billion peso budget at bakit hindi man lang nababayaran? Ayon pa ho sa kongresista, inaapila na nilang gawing retroactive yung bayaran dahil napuwersa na yung mga overworked na guro para mag-tutor sa ARAL program. And but more than that, dahil na may budget, kailangan mag-hire na sila ng outside tutors, yung mga qualified na outside tutors. Marami dyan, yung mga halimbawa nag-a-apply pa lang ng maging teacher pero wala pang item sa kanila. Yung iba po, halimbawa mga retired teachers, baka pwede pa rin, gusto pa rin nilang magturo. Yun po ang intention ng ARAL law. Yung budget, di ba? No? Para hindi na overwork ng yung mga regular DepEd teachers natin. Nananatili namang pasok sa suggested retail price ang halaga ng mga school supplies bago ang pasukan sa eskwela bukas sa June 8. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, sapat ang supply at swak sa price guide na inilabas ng kagawaran ang kanilang nakita sa mga isinagawang inspeksyon. Inulat naman ni Roque na may 22 items ang bahagya lamang nagtaas ng presyo pero ilan naman ang nagmura pa ng piso hanggang 27 pesos. Karamihan sa mga nagbaba ng presyo ay mga notebook, pad paper, panulat at eraser. Sa ngayon naglalaro sa 13 pesos hanggang 52 pesos ang writing at composition notebooks, 14 pesos hanggang 49 pesos ang spiral notebook at 14 pesos and 47 pesos ang yarn notebook. Nasa 13 pesos hanggang 37 pesos naman ang grade pad paper, habang 22 pesos hanggang 69.75 pesos ang intermediate pad paper. Sa panulat, 12 pesos hanggang 18 pesos ang lapis, habang 3 pesos hanggang 21 pesos ang ballpen. Naglalaro naman sa 12 hanggang 114 pesos ang kada 8 hanggang 24 pieces ng crayons. Mabibili sa 16 pesos hanggang 69 pesos ang pantasa, habang 8 pesos hanggang 32 pesos ang ruler. Depende po iyan sa klase. Pinabulaanan ho ng Department of Education yung kumakalat na social media post na nagsasabing kanselado yung unang araw ng klase bukas. Ayon ho sa DepEd, fake news yung impormasyon na sa Hunyo 15 na magbubukas yung klase sa mga pampublikong paaralan. Paalala ho ng ahensya sa ating mga kababayan, maging mapanuri sa mga impormasyong nababasa sa online at iwasang maniwala o magpakalat ng mga hindi beripikadong balita o impormasyon.
Samantala, nagbabahay-bahay na ang Department of Education upang hikayatin ang mga magulang na i-enroll na ang kanilang mga anak bago ang pagbubukas ng klase sa Lunes. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni DepEd Assistant Secretary at NCR Regional Director Joyce Andaya, bahagyang bumaba ang bilang ng enrollees ngayong taon. Inaasahan anya nilang nasa 26 hanggang 27 milyon na mag-aral ang papasok ngayong school year 2026-2027, mas mababa kumpara sa halos 28 milyon noong mga nakaraang taon. Ayon kay Andaya, hindi biglaan ang pagbaba ng enrollment dahil nakikita na umano ito sa nakalipas na 2 taon at posibleng may kaugnayan sa pagbabago sa population growth sa nakaraang dekada. Sa Metro Manila, inaasahan ng DepEd ang nasa 2.7 milyong learners ngayong taon. Pakinggan at panoorin po natin si Andaya. Ang iba marahil ay hindi pa nag-enroll. In fact, mayroong mga bata tayo na tinatapos muna ang 1 buwan bago mag-enroll. And that's why we're talking to our teachers and our principals na magbahay-bahay na tayo upang may kayat ang ating mga magulang na papuntay na sa klase ang mga bata. Kasi marami silang mamimiss na mga lessons kung hindi sila pumasok. Maganda kasi na pagpasok pa lang ng klase, handa na sila, alam na nila mga requirements, di ba? Para na din sila, makaka-engage na sila sa kanilang mga kaklase. RH Rapido Hahataw Balita Balita. Pilipinas ang oras, 12:16 ng tanghali. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better ang News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa Deezer HD, Matchable Entertainment and Lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Pilipinas ang oras, 12:21 ng tanghali. Hahataw! Balita! Teacher Education Scholarship Program aarangkada ho ngayong academic year 2026-2027 ayon ho yan sa Palasyo ng Malacanang. Detalye RH14, Mislet Narciso. Mislet. Giselle, magdasa kasunduan ang Department of Education, Teacher Education Council at Commission on Higher Education para sa paglulunsad ng Teacher Education Scholarship Program sa pamagitan ng Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education. Ayon sa Malacanang, layo nitong palakasin pa ang sektor ng edukasyon at tutukan ang problema sa kakulangan ng mga guro sa mga paaralan. Target masuportahan ng programa ang higit 700 aspiring teachers sa buong bansa para matapos ang kanilang kurso, magkaroon ng lisensya at makapagturo. Alinsunod ito sa hangarin ni Pangulong Bongbong Marcos na mamuhunan sa mga tao na siya namang gagabay sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Sa ilalim ng pilot implementation, magbibigay ang programa ng financial support sa mga estudyanteng nasa ilalim ng 3 specialization degrees, ang Early Childhood Education, Values Education at Special Needs Education. Natukoy ang mga ito sa pag-aaral na dapat mabigyan ng karagdagang suporta para matiyak na ang mga bata ay nakatatanggap ng age-appropriate, value-centered at inclusive education. Ito si Lep Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Implementasyon ng trimester system ngayong school year 2026-2027. Kailangang bantayan. Sino nagsabi niyan? RH12, Milky Rigonan. Manang Milky. Josh at Giselle, magandang layunin ng trimester system na ipatutupad ngayong school year 2026-2027 pero kailangan bantayan ang implementasyon. Ayon kay Pasig City Representative Roman Romulo, Chairman ng House Committee on Basic Education, hindi may iba ang curriculum pero marami ang dapat ikonsidera. Sabi ni Romulo, sa panahon ng bagyo at malalakas na mga pag-ulan, hindi malinaw ang polisiya kung ipatutupad ang makeup classes, lalo at maraming lugar sa bansa ang mahinang serbisyo ng internet
o di naman kaya wala talagang serbisyo ng kuryente. Dagdag pa ni Romulo, wala ring update kung pwedeng paganahin ang online modality system sa mga pampublikong paaralan kung ang option ay mag-shift sa online classes. Narito ang pahayag ni Pasig City Representative Roman Romulo, Chairman ng House Committee on Basic Education, sa pareham ng isyung pambayan. Paano yung meron bang magiging mga make-up classes? Kunyari, masyadong maraming araw ang mawala sa face-to-face. Pero, again po, ito naman ang linalabas nila, may online na gagawin, pero Milky, alam natin ang totoo. Hindi kasing effective ng face-to-face ang online. Una rito ay pinalawanag ni Education Secretary Sani Angara. Layunin na ibalik sa tri-semester na magkaroon ng mas mahaba at tuloy-tuloy na panahon at na matuto ang mga mag-aaral, mas maayos na pacing at mas bababang administrative burden para naman sa ating mga guro. Ako si Milky Reguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. 12 naman sa 28 na-recover na mga labi sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga, hindi pa raw nakukuha ng kanyang o kanilang mga kamag-anakan. Detalye RH5, Val Gonzalez Val. Giselle, nananatiling nakalagak sa morgue ang 12 labi ng mga namatay sa malagim na pagguho ng ginagawang building sa barangay Balibago, Angeles City. Ito ay dahil sa patuloy ang pakikipag-ugnayan ng BFP Regional Office 3 at LGU sa mga posibleng kamag-anak para sa formal na pagkilala at pagkuha sa mga labi ng mga namatay. Matatandang gumuho ang siyam na palapag na itinatayong hotel noong Mayo 24 matapos ang malakas na pag-ulan sa lugar. Patay sa uling record na inilabas ng BFP, pumalo na sa 28 kabuang bilang ng nasawi, kung saan 26 ang tukoy ng pagkakakilanlan at 2 pa ang hindi nakikilala. Sa bilang na 28, 7 ang hindi manggagawa habang 14 na labi na ang nakuha ng pamilya, kabilang ang 10 manggagawa, 1 Malaysian national at 2 sibilyan. Umaabot na ngayon sa 2 linggo ang patuloy na retrieval operations na isinasagawa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa gumuhong estruktura. Ako si Val Gonzalez, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tropa mula sa 602nd Infantry Brigade naglunsad ng clearing operation sa Kadayagan SGA BARM. Ito daw po ay matapos ang sagupaan ng mga armado. Detalye mula kay RH19, June Di Makutak. June. Josa and Giselle, kasunod ng armadong sagupaan ng 2 armadong grupo nitong linggo sa Barangay Malingao, Kadayangan SGA BARM, inilunsad ang Joint Law Enforcement Support Operation o LESO na pinamumunuan ni 602nd Infantry Brigade Commander Brigadier General Ricky Bunayog, kasama ang mga units mula sa 33rd IB, 40 IB, 7th IB, 61st Division Reconnaissance Company at itong 3rd Cavalry Squadron at ng Regional PNP Mobile Force Battalion 12. Ang naturang kaguluhan ay muling nagdulot ng takot sa buong community ng Barangay Malingao na karamihan ay nag-alsabalutan upang may salba ang mga sarili at pamilya sa crossfire at mga ligaw na bala. Sa impormasyon mula kay Brigadier General Ricky Bunayog, resulta ng kanilang isinagawang clearing and security operations ngayong alas 10 ng umaga, nakarecover ang tropa ng 2 armas na naiwanan ng mga armado ng matunugan ang pagpasok ng government forces sa area. Isang unit ng 5.56mm M4 carbine at isang M16A1 rifle na may buradong serial number ang na-recover. Ayon kay Bunayog, patuloy silang makikipag-ugnayan sa LGU sa ibang law enforcement agency na may patupad o plan balik baril program sa Barangay Malingao, SGA BARM. At sa iba pang AOR ng 602nd Infantry Brigade at bilang tugon ito sa isinusulong na pangmatagalang kapayapaan at sa kaligtasan ng mga inosenteng sibilyan na sobra ng pagod sa mga dekadeng kaguluhan sa bahaging ito ng Central Mindanao. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pagtatambak ng basura sa harap ng DENR Region 11, inalmahan ng DENR Environmental Management Bureau. Ibalita mo yan, RH5, Val Gonzalez Val.
Diyos sa kinombina ng Environmental Management Bureau ng Department of the Environment and Natural Resources ang pagkatapon ng basura sa kanilang tanggapan sa Region 11, tinawag ng EMB o tinawag ng EMB na may nilabag sa batas ang mga nagtatambak ng basura. Isa rin naman itong uri ng paggambala sa mga nagsisikap pagsisikap ng DNR na matiyak ang kaligtasan ng publiko kasunod ng pagguho ng bundok ng basura sa Davao City Sanitary Landfill. Ayon kay EMB Director Michael Drake Matias, nilabag dito ang Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na nagbabawal sa pagtatapon o iligal na pagbabawal ng pagtatapon ng basura. Dagdag pa rito ang pagtatapon ng basura sa harap ng mga tanggapan ng gobyerno ay hindi lamang labag sa batas kundi pinapahina nito ang mismong prinsipyo ng Ecological Waste Management. Matatandang ipinag-utos ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte ang pagtatambak ng basura sa harap ng DNR Region 11 dahil sa hindi nakukolektang basura bunsod ng suspensyon sa operasyon ng landfill. Una na ring nanindigan ng DNR Region 11 na ang suspension order sa Davao City Sanitary Landfill ay alisin lamang kapag natugunan ng lahat ng kinakailangang akbang para sa safety at engineering intervention. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH Rapido Hahataw Balita Balita. Pilipinas ang oras 12:31 ng tanghali. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and Vara Show nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa... ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Habswan. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan.
Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pilipinas ang oras 12:35 ng tanghali. Rapido Hataw Balita. 7 milyong halaga ho ng smuggled na karot sa Maynila nasa bato ng DA at ng Bureau of Customs. Detalye RH5 Val Gonzales Val. Dahil nasa bat ng Department of Agriculture at Bureau of Customs ang mahigit 7 milyong pisong halaga ng smuggled na sariwang karot sa Port of Manila. Ang mga shipment ay dumating noong Marso 22 at Marso 25 sa pamamagitan ng isang consignee. Idineklara ito bilang iba't ibang produktong pagkain kabilang ng dawang egg noodles, flat noodles, soya wrappers, fish tofu at wakame salad. Pero sa sinagawang joint inspection ng DA Inspectorate and Enforcement Office, Bureau of Plant and Industry at BOC, nakita ang nakatagong 12,900 na kahong sariwang carrots sa mga karton ng egg noodles sa loob ng 4 na container shipment. Natuklasan din na malaking bahagi ng mga carrots ay nasira na at may malinaw na palatandaan ng amag, pagkabulok at pinsala. Ayon sa mga otoridad, hindi naligtas kainin ng mga gulay at ipinakita nito o pinapakita nito ang panganib sa kalusugan ng publiko na dulot ng mga illegal na inangkat na produktong agrikultural na nakakalusot sa wastong inspection at quarantine procedure. Na-forfeit na pabor sa pamahala ng mga shipment dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Bukod dito, inihahanda na rin ng DA at PPI ang mga kasong may kaugnayan sa food safety at mga regulasyong pang-agrikultura laban sa mga taong responsable rito. Nagkasundo rin ng mga ahensya na blacklist ang consignee upang hindi na ito makapag-angkat pa ng mga produkto sa bansa. Kasalukuyan ding nagsasagawa ng karagdagang profiling upang matukoy ang nagbibang individual at organisasyong sangkot sa nabanggit na illegal na operasyon. Ayon sa DA at BOC, babawi ng mga lisensya, registration at accreditation ng lahat ng mga sangkot sa smuggling na ito. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Pangulong Bongbong Marcos personal na nag-inspeksyon sa rehabilitation ng Maharlika Highway dyan po sa Samar. RH32 Jimmy Angay-Angay sa report. Jimmy. Personal na binisita at ininspeksyon ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway sa Samar upang matiyak ang kalidad at tibay ng proyekto. Ang Maharlika Highway isa sa mga pangunahing kalsada sa Eastern Visayas na nag-uugnay sa iba't ibang bayan at lalawigan ng Samar at Leyte. Ayon sa Pangulo, malaking tulong ang proyekto sa pagpapabuti ng transportasyon, pagpapalakas ng ekonomiya sa reyon. Sa oras na matapos ang rehabilitasyon, mas bibilis ang biyahen mga pasahero at mas magiging epesyente ang paghahatid ng mga produkto mula sa mga sakahan, pantalan at pamilihan patungo sa iba't ibang lugar. Inaasahan din na mababawasan ang gasto sa transportasyon at magiging mas madali ang pagbunta ng mga mamayan sa mga ospital para lang at iba pang malagang serbisyo ng gobyerno. Malaga rin ang proyekto sa panahon ng kalamidad dahil mas mapabilis ang paghahatid ng relief goods at pagsasagawa ng rescue operations. Ang inspeksyon ng Pangulo ay nagpapakita ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan at papabuti ang infrastruktura at konektibidad sa Eastern Visayas.
Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, mga mangingisda na humihirit ng karapatan para sa umiiral na 15-kilometer municipal waters nagtipon-tipon sa UP Sunken Garden. RH5 Val Gonzales sa report, Val. 300 mangingisda na sinamahan ng mga kabataan ang nagkilos protesta sa University of the Philippines, Diliman upang magbahagi ng karanasan at igiit ang ganap na pagpapatupad ng batas pangisdaan para sa eksklusibong paggamit ng municipal waters. Tampok sa aktibidad ng Human Banner Formation kung saan bumuo ang mga ito ng numerong 15 bilang simbolo ng 15-kilometer na layo mula sa baybayin na dapat ay laan lamang para sa maliliit na mga mangingisda. Ginugunita ng grupo ang petisyon na pinangunahan ng Oceana International Marine Protection Group na isinumite kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na umihiling na atasan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na mahigpit na ipatupad ang eksklusibong karapatan sa municipal waters sa ilalim ng Republic Act 10654. Ayon sa panukala, dapat itisagawa ito katuwang ang Philippine Coast Guard, PNP Maritime Group at mga local government units. Bilang pagkatapos, lumagda ang mga dumalong individual at grupo sa petisyon bilang pagpapakita ng suporta sa pagtatanggol sa 15 kilometers municipal waters. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pa ho nating mga balita, ipinagtataka ni Ombudsman Boying Remulla kung bakit kailangan pa umanong muli magsagawa ng Senate Blue Ribbon Hearing kaugnay sa anomalya sa mga proyekto sa flood control. Sa programang executive session, sinabi ho ni Remulla na ginagawa na nila yung investigasyon alinsunod sa konstitusyon. Kinumpirma ni Remulla na natanggap na nila yung imbitasyon para sa pagdinig sa Lunes, pero nagtataka sila bakit kailangan pang dumalo gayong gumugulong na yung investigasyon. Just thinking out loud. Oo. Ba't nag-Blue Ribbon Committee ulit tungkol sa flood control? Ano ba yan? Siyempre, kanya-kanyang agenda yan. Diba? Kaya nga eh. Maliwanag na maliwanag yun. Maliwanag yung agenda. Ginagawa na namin yan eh. Trabaho na namin. Tapos actually nakatanggap kami ng imbitasyon. Oo. Sabi ko, anong gagawin namin doon? Kami na nga yung nailagay sa saligang batas na dapat umayos ng ganitong mga problema. Ano yung gusto nilang kunin pa sa amin? At ito lang, sigurado naman sasabihin sa inyo, Ombudsman. Ako nagtataka talaga ako kung ba't gano'n. Iginiit ni Ombudsman Boying Remulla na hindi siya nakikipagnegosasyon sa mga isasampang kaso laban sa mga sangkot sa flood control scandal. Sa programang executive session, sinabi ni Remulla na hindi sandata ng politika ang ombudsman at wala siyang kinakausap na sino man. Reaksyon ito ng ombudsman sa nakaraang pahayag ni Senator Jinggoy Estrada na may mga nag-aalok sa kanya na talikuran ang majority bloc upang maibasura ang kaso. Sabi ni Remulla, walang pwedeng mangako at susundan lamang umano nila kung ano ang ebidensya. Si Senator Jinggoy Estrada, na marami rin kumakausap sa kanya tungkol sa mga kaso. Ang sasabihin ko lang sa mga, kung sino man ang mga akusado, merong kumakausap, hindi ho ako nakikipag-usap kahit kanino tungkol sa ganyang bagay. Tungkol doon sa mga kasong kinakaharap nila kasi sa ombudsman. Kung ano ang ebidensya, yan po ang aming susundin. Kung ano ebidensya, we will follow the evidence. Hindi pwedeng papangakuan sila. Walang pwedeng mangako. Walang pwedeng mangako. Nasabihin nila, sige, mag-ayos-ayos na kayo. Ako na bahala kay Ombudsman. Walang ganon. Wala. Naklaruin lang. Bad news ho para ho sa ating mga kababayan. Asahan na yung malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa darating huya na Martes. Ayon ho sa mga impormante sa industriya, 3 piso hanggang 4 na piso yung posibleng dagdag presyo sa kada litro ng diesel, habang 5 piso hanggang 6 na piso naman sa kerosene. Habang may inaasahan naman ho na piso at 50 sentimo hanggang 2 piso 50 sentimo na bawas presyo sa kada litro ng gasolina yan.
Hindi naman dapat magpakampante ang bansa dahil bahagyang bumagal ang inflation nitong Mayo. Sa panayam sa programang Special on Saturday, sinabi ng Executive Undersecretary Erwin Santa Ana na bagamat bumagal ang inflation, mataas pa rin ang presyo ng langis, kuryente at bigas. Kaya naman patuloy pa rin ang pagsasagawa ng mga hakbang ng gobyerno para maibsan ang mga economic price pressure gaya ng El Nino na makaaapekto sa mga mamamayan. Bumagal nga yung inflation to 6.8 from 7.2% noong April. Ibig sabihin nito, humina ng kaunti yung pagbilis ng pagtaas ng presyo, lalo na sa pagkain at transportasyon. Ito, welcome development po ito sa amin, but we remain cautious kasi yung mga price pressures po nandyan pa rin. So, to answer your question, I think it's not a cause for celebration, no? Bagamat bumaba yung inflation rate natin, tuloy-tuloy lang po yung mga hakbang ng pamahalaan under the uplift. Balita. Pilipinas ang oras, 12:45 ng tanghali. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS Trending. Pilipinas ang oras, 12:47 ng tanghali. Rapido Hahataw Balita. Samantala sa iba pa nating mga balita, isang college graduate patay nang sumalpok sa pader ang minamanehong motorsiklo sa Pasig City dyan po sa Iloilo. Balita mula kay Jocelyn Make ng Action Radyo Iloilo. Jocelyn. Basag ang pisngi at bali ang kaliwang balakang ng 23 anyos na college graduate matapos sumalpok sa pader ng isang bahay ang minamanehong motorsiklo sa barangay Kinagaringan Grande, Pasig City. Ayon sa responding si Fire Officer 1, Jeric John Casamayor ng BFP Pasig City, kakagraduate lang ni alias Ren sa kursong Hospitality Management kaya nag-celebrate siya kasamang kanyang barkada. Pagkatapos uminom, nagkayayaan ang mga barkada na mag-road trip. Habang nagdadrive, naobserbahan di umano ng kanyang mga kaibigan na paekis-ekis ang pagmamaneho ng biktima hanggang sa sumalpok ito sa pader. Dinala pa sa ospital si Ren pero dineklarang dead on arrival.
Mula sa Aksyon Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kumpiyansa ho yung House Prosecution Panel na hindi magkakaroon ng hiwalay na hearing sa impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Representative Terry Ridon, ang haharapin lang nila na presiding officer si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Iginiit ni Ridon walang ibang pwedeng magbukas ng Senate Impeachment Court kundi yung grupo lamang ni Gatchalian. Sabi pa ho ng mambabatas, hindi lamang sa impeachment trial kinikilala yung liderato ni Gatchalian kundi maging sa official function, kabilang na yung Legislative Executive Development Advisory Council at yung bicameral committees. Meron na pong pag-recognize doon po kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. At ang tingin naman ho natin, hindi ho mangyayari na magkakaroon po ng magkahiwalay po na trials sapagkat iisa lang naman po yung grupo na meron pong kapasidad na makapag-convene una ng plenaryo, pangalawa ng Senate Impeachment Court. Wala pong iba kundi sa pangunguna po ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Hiniling ng defense panel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na magkaroon ng mas malinaw na pamamaraan sa paghawak ng mga ebidensya sa kanyang paglilitis. Iginiit ng kampo ni Duterte na hindi dapat maipasok sa court record ang mga ebidensyang hindi mahalaga, lalo na kung paulit-ulit gagamitin. Gusto rin ng depensa na magbigay ang prosekusyon ng detalyadong testimonya ng mga testigo, lalo na kung ang batayan ay mahabang interviews. Ayon pa sa panig ng depensa, dapat malinaw kung ano ang tatalakayin ng mga testigo, ano ang pagkakasunod-sunod at saang bahagi ng transcript na kabatay. Dagdag pa nila, huwag payagan ang buong pagpasok ng malalaking dokumento, mahahabang video, call data records, reports o mensahe kung maliit na bahagi lang nito ang tinalakay ng testigo. Igini ito ni Senator Sherwin Gatchalian yung legalidad ng sesyon noong June 3 lamang kung saan inihalal siya bilang Senate President Pro Tempore noon. Sagot ito ni Gatchalian sa pahayag ni Senator Loren Legarda na unconstitutional yung hakbang at siya pa rin yung Senate President Pro Tempore ngayon. Ayon kay Gatchalian, iginagalang niya yung opinyon ni Legarda pero mas mabigat pa rin yung pagsuporta ng mga legal expert at asosasyon. Una rito, naglabas ng pahayag yung Integrated Bar of the Philippines bilang pagsusog sa Abelino Doctrine na naging batayan umano ng quorum ng 12 senador. Responsible, of course, we respect her opinion, but matibay rin ang opinion ng Integrated Bar of the Philippines, yung Association ng mga Law School Deans, of course, yung mga former Senate President, nagsalita rin nila. So, para sa akin, my personal opinion, mas mabigat yung opinion nila dahil mga ganitong bagay pinag-aaralan nila. Of course, we respect the opinion of Senator Legarda. Pinabalaanan ng Philippine National Police na may natanggap silang validated intel report hinggil sa umano'y planong paglusob sa Malacanang sa June 12. Reaksyon ito ni PNP Acting Spokesperson Police Colonel Allen Reyco sa pahayag ng kolumnistang Simon Tulfo na may pro-Sara religious sect umano ang nagpaplanong manggulo sa Araw ng Kalayaan. Magugunitang naghigpit na ang pulisya sa Mendiola at iba pang kalye sa paligid ng palasyo mula nang mangyari ang September 21 incident kung saan ilang tauhan ng PNP ang nasaktan. Pagtitiyak niko, nakahanda ang buong hanay na tumugon sa anumang kahalintulad na senaryo. Mariinhong pinabulaanan ni Congressman Terry Ridon, miyembro ho ng House Prosecution Panel, yung aligasyong tumanggap siya ng maleta na naglalaman daw ng pera mula sa mga kickback sa mga proyekto sa flood control. Sa isang news forum, iginiito ni Ridon na hindi nabanggit yung kanyang pangalan sa orihinal na affidavit at wala umanong sapat na batayan yung nabanggit na aligasyon. Hindi naman ang mambabatas na harapin o handa naman daw ng mambabatas na harapin yung parati
inilatang sa kanya na bahagi lamang ng paninira sa House Prosecution Team para malihis ang atensyon ng ating mga kababayan sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Samantala, isang maleta yung ipinakita ni Ridon na may laman na mangga at peluka at iginiit na hindi lahat ng maleta naglalaman daw ng pera. Para tapusin na po yung kasinungalingan sa maleta, meron po tayong dalang maleta ngayong araw po na ito. Hindi ho lahat ng maleta may pera, mga kaibigan. Yung iba po may mangga at peluka. The House and the House Prosecution Panel will not be deterred. Hindi ho kami magpapapigil sa mga kasinungalingan at mga fabricated testimonies po na kung sino man. Tuloy po ang impeachment trial, ilalatag po ng Kamara, ilalatag po ng House Prosecution Panel, yung pong lahat ng mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte, yung AMLAC reports, yung pong NBI reports, yung pong video documentation ng pagbabanta laban sa Pangulo. So bumalik po tayo sa usapin. Ang usapin po ay ang pagpapanagot sa pangalang Pangulo. Wala pong iba. Maraming salamat. Umalma naman ang sandatahang lakas sa hindi otorisadong paggamit sa mukha ni General Romeo Browner Jr. sa mga political post sa social media. Sa isang pahayag, iginiit ng AFP na wala silang ini-endorso na political figures o partisan activities. Nananatili umanong nakaangkla ang aksyon ng militar sa sinasabi ng saligang batas, rule of law at sinumpaang tungkulin sa Republika. Hinimok ng AFP ang publiko na mag-verify muna bago mag-share ng impormasyon online, lalo na patungkol sa nagpapahiwatig ng posisyon o endorsement ng kasundaluhan. Mga balita sa ibayong dagat. Iran tinarget ang Bahrain at Kuwait matapos ang bagong US strikes. Sa report ay mula kay Don Carlos. Don. Josan nagpakawala ng ballistic missiles at drone strike attack ng Iran sa bansang Bahrain at Kuwait matapos ang panibagong US strikes. Ito ang kinumpirma ng Bahrain government kung saan nanawagan sa Tehran na ihinto na ang pag-atake hindi lamang sa mga malalapit na bansa sa Gulf region kundi para mahinto na rin ang tensyon sa gitnang silangan. Pero ayon sa Iran, tina-target nila ang mga American military assets sa dalawang bansa. Nang atake naman ng US ang Shram Island at Sirik na ayon sa Iran ay ginagamit para siguraduhin ligtas sa mga katubigan sa bansa. Nito lamang Sabado, napabaksak ng US Central Command ang ilang drone attack ng Iran sa Strait of Hormuz na pinakawala matapos muling makipag-usap si US President Donald Trump na tapusin na ang sigalot. Samantala, dumating na sa Iran si Pakistan Prime Minister Mohsin Naqvi na handang makipagpulong sa Iran bilang bahagi ng mediation efforts. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Don Carlos ng DZRH para sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balita sa ibayong dagat. RH Rapido Hataw Balita. Balikan na ho natin ang mga ulo ng ating balita. Pagbubukas ng school year 2026-2027, all set na ho yan bukas. 26 na milyong estudyante nagpa-enroll para sa school year 2026-2027. 55 pulis o 55,000 kapulisan ipakakalato sa pagbubukas ng klase bukas. Ombudsman kinuwestiyon ng Senate hearing sa flood control scandal. Hanggang 6 na pisong taas presyo sa diesel at kerosene namumuro sa Martes. Kaso laban kay Senators Rodante Marcoleta at Pia Cayetano pinag-aaralan ng isang grupo ng lawyers. Teachers Education Scholarship Program aarangkada ngayong academic year 2026-2027. Ayon ho yan sa Palasyo ng Malacanang.
At yan na po ang kabuuan ng isang oras nating balitaan dito ho sa Rapido Hataw Balita Sunday Edition. Kami po ang inyong nakasama. Ako po, Giselle Ricofort. At sa pangalan ng mga nakaagapay natin sa Television, Radio Tech at sa News Center, kay Don Carlos at sa mga classmates, ako po si Josa Cruzat. Rapido Hataw Balita. Pilipinas ang oras, 1 minuto bago mag-alauna ng hapon. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas.